Dahil po sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, isinusulong ng isang senador na ibaba ang age of criminal responsibility sa 10 years old mula po sa kasalukuyang 15 years old. Pinarerepaso naman ng Philippine National Police ang security protocols sa mga paaralan. Balitang hatid ni Maris Umali. Kasunod ng walang habas na pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City, isa sa mga lumulutang na tanong, paano naipasok ang baril sa loob ng paaralan? Yung pong una, nakapagdala ng kutsilyo, medyo mas mabilis itago yan, di ba? Pero now, firearms na po. So we are really alarmed and we are doing everything that we can para po matuldukan na itong mga ganitong instances. Wala bang security guard sa paaralan noong mga oras na yon? We will need to verify that information po kung meron pong security guard on duty or meron silang nakapag-hire po sila ng security guard. Nabubuhay muli ang usapin ng school security dahil din sa iba pang insidente ng karahasan na nangyari sa loob ng campus. Noong nakaraang Martes, 7 grade 5 student ang sugatan nang magwasiwas ng kutsilyo ang 14 anyos na grade 8 student sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite. Isinasantabi na ang anggulong bullying o away sa pagitan ng mga estudyante, lalo't di kilala ng mga ito ang 14 anyos na transferee. Initially, it was found that, although not yet confirmed, it was found that the suspect or the person of interest was suffering from some depressive kondisyon. Ano't ano pa man is nasa ilalim na raw ang nasabing individual sa psychosocial support gayon din sa guidance counseling. Biyernes naman ang saksakin ng 18 anyos na estudyante ng kanyang kaeskwela sa loob ng Cavite National High School sa Cavite City. Bago ang pananaksak, nagkasuntukan ng dalawang estudyante na dati nang may alitan. Meron pong patalim na binunot na nakatago sa kanyang sapatos at yun po, nasaksak niya na nga po yung pong estudyante na kaaway niya. Arestado ang 18 anyos ding nanaksak. Ang biktima inoperahan at nakauwi na sa bahay. Ang population pala ng Cavite National High School na nasa 3,000. Opo. Ngayon, mayroon na silang 2 gate. So physically impossible para sa kanila na isa-isahin nilang i-check yung bawat tao na pumapasok na 3,000 bawat ship. Nakatakdang magdaos ang paaralan ng psychosocial services para sa mga mag-aaral at guro, lalo na sa mga nakasaksi sa insidente. Patuloy ang koordinasyon sa paaralan ng PNP at pagpapatrolya sa paligid ng paaralan. Nag-uusap na rin kami ng principal na sa mga oras na pasukan at labasan ay mag-beat up po tayo ng ating police personnel para makatulong po sa security. Iniutos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na makipagtulungan sa mga local DepEd office para pag-aralan ang mga ginagawang security protocol. Kabilang dito ang pagbabantay sa mga pasukan at labasan para matiyak na walang naipapasok na ipinagbabawal na gamit. We understand that there is not enough budget for sa lahat po ng naiisip natin ng mga x-ray, yung mga metal detectors, yung hiring of security guards, hindi po ano to. But we have alternatives. Some of which are yung closer coordination with the barangays. Maybe the barangay tanods can help them in filtering yung mga pumapasok. Isa pang nauungkat na usapin ang minimum age of criminal responsibility lalo't mga menor de edad ang nasangkot sa mga insidente ng karahasan. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act, exempted mula sa kriminal na pananagutan ang mga menor de edad na 15 taong gulang pababa. Ngunit maaari silang isailalim sa intervention. Ang mga lampas 15 pero wala pang 18 taong gulang, exempted din sa criminal liability, maliban kung natukoy na meron siyang discernment. Ibig sabihin, sa panahong ginawa ang pagkakamali, may kapasidad na maintindihan ang pagkakaiba ng tama at mali at ang mga kahihinat na nito. Pero hindi raw porket exempted sa criminal liability ay exempted na rin sila sa civil liability o pagbabayad ng danyo sa biktima.
Dati nang may inihaing mga panukala para ibaba ang edad ng criminal responsibility. Isa rito ang inihain ni Senador Robin Padilla na nanawagan ng special session para ibaba ito sa edad na 10. Ayon naman sa isa sa mga may akda ng RA 10630 na si Senador Kiko Pangilinan, kailangan ng agaran at tamang pagpapatupad ng juvenile justice law. Sa ilalim din aniya ng batas, may pananagutan ang mga magulang kung naging pabaya. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News.